Hinigpitan ng seguridad sa Araneta Center Bus Terminal matapos ang malagim na pagsabog ng bus sa EDSA Buendia. Ang mga bumabiyaheng bus, todo kilatis na sa kanilang mga isinasakay na pasahero. Saksi si James Velasquez. Pagkatapos ng nakahihindik na pagsabog ng pampasaherong bus sa EDSA Buendia kaninang hapon, agad itinaas sa red alert ang Araneta Center Bus Terminal, ang pinakamalaking terminal ng bus dito sa Metro Manila. Mahigpit ay inspeksyon ng mga gamit ng mga nagdarating na pasahero. Bukod sa dinagdagan ng mga uniformed at civilian security personnel ng terminal, tuloy-tuloy rin ang pag-iikot ng mga bomb-sniffing dog. Pero hindi lang mga terminal ang naghihigpit na seguridad dahil bumibiyahe na ang Newman Gold Liner bus ng ito'y pasabugan. Doble ingat din ang mga bus sa pag-pick up ng mga pasahero. Ang driver at conductor nga na sinakyang kong bus, minamatsagan daw ang kilos ng bawat pasahero sumasakay. Kwento ng bus driver si Obet, kahit nagmamaneho ay sinusulyap-sulyapan pa rin daw niya mga sakay. Iniiwasan nga raw niyang pumara sa mga taong kahina-hinala o mano itsura. Tinitingnan ko kung ano mga kilos nila dito sa back mirror, mga pasaherong yung mga kaduda-duda. Ang konduktor niya si Boy at hindi na lang taga-kolekta ng bayan. Nag-aalagwardya na rin daw siya sa pagbabantay sa mga pasahero. Yung iba kasi palipat-lipat ang upuan, di yan binabantayan namin kung ano ginagawa. At saka yung mga pasahero nagsasabi ho ng kayo na hinala yung pasahero namin na sa kanya upuan, ikot-ikot, di wala kung anong gagawin. Yung pasahero mismo ang titip sa amin. At hindi lang mga bus ang nag-iingat bunsod ng pagsabog. Ang Manila International Airport Authority o MIA patuloy raw na tinututukan ng security situation sa Kamaynilaan. Lalo't kagabi lang ay pinasabugan din ang airport ng Moscow sa Russia na ikinamatay ng 35 tao. Gayunman sa ngayon, ayon kay MIA General Manager Jose Angel Honrado, sapat pa raw ang mga umiira nilang hakbang panseguridad. Ayon mismo kay Pangulong Noynoy Aquino, terorismo posibleng nasa likod ng pagsabog. Pinasisilip niya kung bahagi ang pagsabog ng isang natanggap na report noong nakaraang taon tungkol sa planong pagpapasabog umano ng isang secessionist group. More important thing is to identify who did it, no? And to find out where these people are, put them behind bars. Hindi naman tayo papayag na talagang bigyan nila ng panganib o kapahamakan ng ating mga kababayan. Kaya ang ginagaranta ko sa inyo, yung buong pwersa ng Estado nakatutok sa paghahanap sa kanila. Dahil sa pagsabog, hinihikayat ni Senador Mig Zubiri ang Pangulo na magtalaga na ng peace and order czar. Sa gitna na rin niya ng pagtatanong ng ilan kung bahagi kaya ang pagsabog kanina ng plano man ng destabilisasyon, lalo na't nataon ito sa birth anniversary ng ina ni Pangulong Aquino na si dating Pangulong Cory. Pero si Senate President Juan Ponce Enrile ayaw patulan ng anggulo umanong destabilisasyon. Of course not. My God. How can one grenade or two grenades destabilize the government? We are not that brittle. The situation in the country is not that bad. Take it from me, I went through it. When we declared martial law. Gayunman ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs sa si Senador Gringo Honasan, ungkatin pa rin daw kung may destabilisasyon nga sa pagdinig nila tungkol sa mga krimen bukas. This is an alarming trend. So concerned tayo. But ang concern natin is translated into the need to amend or strengthen or make new laws to respond to this rising criminality. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Isyong kidnapping naman, bumuo na ng Joint Investigating Team ng DILG at DOJ para imbestigahan ang mga taga-gobyerno na kasabwat umano ng mga carnapping syndicate. At ayon mismo kay DILG Secretary Jesse Robredo, hanggat 4 na opisyal ng gobyerno ang posibleng protektor ng Dominguez Carnapping Group. Saksi si Lea Alves. Kung paniniwalaan ang mga pahayag sa GMA News ni Alfred Mendiola na umaming siya ang nakipagtransaksyon sa car dealer na si Benson Evangelista bago ito mawala, sa timbre raw mismo ng isang taga-LTO nagsisimula ang illegal na operasyon ng Dominguez Carnapping Group. Ayon kay Mendiola, tumatawag daw ito tuwing may hawak siyang papel ng sasakyan. Ang klase ng sasakyan na nasa papel ang hahanapin na raw ng grupo ni Dominguez sa mga buy and sell sa internet o dyaryo at saka ngayon ikakasa ang pangangarnap. Kahit madaling araw, kahit gabing-gabi, imimit ni Roger kahit sa expressway lang, mag-aabutan lang sandali ng isang envelope na may lamang plaka at papel, kapalit naman sa parte ni Mr. Dominguez ang cash na kabayaran siguro ng mga plaka at papel na ito. Parating yun pong tao na yun.
Isa raw sa mga madalas pagdalhan ng mga kinarnap na sasakyan ay itong safe house sa Mabalacat, Pampanga na ni-raid kagabi. Dito umano pinapalitan ng kulay, chassis at engine number ng nakaw na sasakyan. At madali na raw itong maibenta dahil nakahanda na raw ang papel mula sa LTO. Ayon kay Mendiola, sa safe house na ito sa Mabalacat umano dinala si Evangelista. Sumigaw po si Benson ng maawa na kayo kuya, may pamilya po ako, habang nakataas ang dalawang kamay niya. Habang bumaba naman itong si Rolly mula sa Pajero at sumakay sa driver's seat, itinulak si Vinson papunta sa backseat sa tabi ko, kasunod na si Rolly. Habang itinitape po yung kamay ni Benson Evangelista, patuloy siyang nagsasalita ng may pamilya siya, may asawa siya na nag-aantay sa kanya, kunin na lang daw yung sasakyan, wag lang siyang sasaktan o papatayin. Dahil sa napaulat na pagkakasangkot ng taga-LTO sa operasyon ng Dominguez Group, kasama na ngayon ang tanggapang ito sa mga sisiyasati ng Joint Investigating Team ng DILG at DOJ. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang mga opisyal ng LTO. Sakit para sa amin yon. Kaya nga, kung meron talagang silang alam na kakutsaba nga ng mga carnappers, ibitaw nila at nang makagawa kami ng karampatang aksyon. Sa paunang investigasyon ng DILG, natuklasang may 3 hanggang 4 na opisyal ng gobyerno ang posibleng protektor ng Dominguez Carnapping Group. Kabilang sa mga lumulutang na pangalan ay mga PNP officer. Kahit nais po namin ma-resolve yung kaso, hindi po namin hihiyain muna sila hanggat wala kaming sapat na katibayan. Hindi naman po yung sinasabing top cops. These are officers, it's true. Pero hindi po pa namin naikakabit kung hanggang saan siya kataas. Bukod yan, may tila pattern daw na napapansin ng mga otoridad sa mga kaso ng Dominguez Group. Matapos may isang pang kaso, umaatras ang mga complainant at mga testigo. Ibig sabihin na kung merong ganitong pattern, it's either what? The complainants are threatened, the complainants have been bought. May misteryo pong nangyayari, kaya dumadami ng ganito. Inaalam na rin daw ng DOJ kung paano nakapagpiyansa si Dominguez sa 19 na carnapping case nito. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Kaugnay pa rin po ng pagsabog ng pampasaherong bus sa Makati, 2 kumpirmadong nasawi ang dinala sa ospital ng Makati sa Malugay. Isa pang patay ang isinugod naman sa ospital ng Makati sa Pembo. Live mula sa Makati City, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Rhea, dumalaw din dito sa Maya Ospital ng Makati sa Malugay Street sa lungsod ng Makati si Pangulong Noynoy Aquino para bisitahin at kamustahin yung lagay ng 6 pang mga biktima nitong sumabog na bus. Sa employees entrance sa gilid ng Ospital ng Makati, dumaan si Pangulong Noynoy nang bisitahin ito ang ilan pa sa mga biktima ng sumabog na bus pasado 10:00 ngayong gabi. Needs are being developed. Yeah. Anything we say at this point in time by anybody is pure speculation. This speculation might cloud the investigation process. So I'm very careful now to ensure that we are not pointing to a specific theory, to a specific group, or to what the motivation was. There is no basis to make any claims at this point. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng ospital, pero sa nakalap nating impormasyon, Rhea, isang babae at isang lalaki ang kumpirmadong dead on arrival kanina dito sa ospital ng Makati. At ayon din sa source ng GMA News, nakauwi na ang isang lalaking pasahero na nung sumabog na bus bandang 7:00 ngayong gabi. At kanina mismong si Makati Mayor Junjun Binay na dumalaw rin sa mga biktima ang nagsabi na isang babae pa na pasahero rin ng bus ang nasa critical na lagay ngayon. Kabilang din sa mga isinugod dito ang pasaherong si Annabel Gozon na nagpaunlak naman ng panayam sa GMA News. Pero sa akin kasing pagka-alala, hindi ganun kalakas ang pagsabog. Ang ko nga lumayo kagad ako sa bus. Sa bintana. Sa bintana ako dumaan. Sinasaunahan ako ng bus. Simula sa driver, pangalawa. Yung inuupuan ko. Ay ang sinabugan naman, medyo malayo sa akin. Bandang hulihan. Itong critical ngayon, nauna siyang bumagsak sa akin. Nauna siyang tumalon sa akin. Ang inaano ko, yung parang hakbangan ko pa nga siya eh.
Samantala, Reyes, dito pa rin sa ospital ng Makati sa may barangay Pembo naman, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang isunugod matapos ang pagsabog ng bus nga kanina. At ayon sa isang rescuer na nakausap natin na tumangging humarap sa camera ay dead on arrival itong biktima. Muli, Rhea, ito ay mga unofficial information pa lamang hanggang sa hindi pa nagpapalabas ng opisyal na pahayag ang naturang ospital. Live mula rito sa Makati, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan 50% discount sa funeral services para sa mga kapuspalad isinulong sa Kamara. Listahan ng mga nominee para sa pinakaaabangang Oscar Awards, inilabas na. At mga pagkaing may kakaibang kombinasyon pero katakam-takam pa rin, alamin. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.